Hi guys, welcome to my vlog. So, ayan, sasagutin natin yung question ng mga kababayan natin kung libre daw ba ang pagpapagamot dito sa Poland. So, dito guys, libre ang pagpapagamot kung once na nagbabayad ka ng insurance or insured ka. So, dito, dalawang klase yung insurance. Merong government insurance at merong private insurance. Kapag government insurance, lahat yan libre kapag government, which is yun yung ikinakaltas sa inyo, kinakaltasan kayo kapag nagtatrabaho kayo, kasama yun sa kinakaltas sa sahod nyo, yung monthly contribution. Tapos ang private insurance naman, hindi lahat libre, gaya ng sa pagbubuntis, yan hindi kasama yon kasi pareho yan. Na-experience ko parehong insurance kasi nung una nag-private insurance ako habang hindi pa na-approve yung yung government insurance ko dito sa Poland. Yun muna yung binili sa akin ni Josawa. So ano daw ba ang mga benefit dito sa Poland? Gaya ikaw, halimbawa, nanganak ka dito, kahit sabihin mo, foreign worker ka dito. Once may TRC ka, at yung anak mo, pinanganak mo yan, makakakuha pa rin yan ng monthly benefits sa gobyerno ng Poland, which is 800 zloty per month. It's 800 zloty times 15, malaki-laki din. Actually kasi yung 800 na yun, malaking bagay yun. Kasi, hindi nga namin halos nagagamit yun ni baby kasi nga, wala, yung 800 na nasa savings niya lang din. Kaya yung anak nyo, kapag ipinanganak nyo dito, may pera na siya agad, kumbaga may sarili na siyang savings. Ganun ang sistema. Tapos yung sa pagpapaaral naman sa anak, depende yon kasi ang mga polis dito may libreng pagpapaaral. Pero base sa experience sa isang kaibigan ko, hindi siya kinovered. Nasa private school yung anak niya. Kumbaga, nagbabayad siya monthly. Nasa 2,000 zloty yata yung binabayaran niya monthly. Kasi kinder pa lang yung anak niya. Tapos, ano pa ba mga covered ng TRC? Yon, yung kapag nanganak ka, ay pagbuntis ka, meron ka ring meron ka ring makukuha monthly kapag buntis ka. Kailangan before 3 months magkaroon ka na ng insurance bago ka magbuntis para makakuha ng financial support sa sa SUS or sa insurance government dito sa Poland. Malaki-laki din guys nakukuha monthly. Nasa 4,000 zloty. Kaya kapag kayo nagtrabaho dito sa Poland, make sure na may bayad ang SUS nyo at mga tax nyo para walang maging problema in the future. Kasi malaking bagay guys kapag ang insurance nyo okay siya, kumbaga maganda yung yung contribution niya. Kasi yung ibang agency, ang ginagawa ni register lang, walang hulog, gaya ng nangyari sa akin. So, tapos kapag nanganak, kapag may insurance ka, walang bayad. Gaya ako, cesarean ako, nasa magandang ospital ako, wala kaming binayaran kahit 5. Todo asikaso, as in. Para kang nasa private hospital dun sa atin, kukumpara natin. Parang ganun ang sistema. Tapos may mga nurse na nag-aasikaso sa'yo time to time. Wala kang problema. Actually, kahit hindi ka na nga dalawin ng kapartner mo or family members niya, okay lang sa akin kasi todo asikaso na ako. Pero nung una guys, natakot ako kasi nga, syempre, first time po hospital, tapos cesarean pa. So, medyo kabado ako nung time na yun. Tapos sabi ni Josawa na hindi nga daw siya pwedeng pumunta doon ng gabi. Tuwing araw lang siya pwedeng pumunta. So, medyo ako kabado. Kaya pag kayo nagpaplanong magbuntis dito o mga anak, huwag kayong kabahan kasi napakaganda ng nila dito.
ng benefits nila kapag meron ka insurance. Asikaso ka na, sa pagkain wala kang problema. Ang dadalhin mo na lang talaga kapag nanganak ka, damit mo lang at saka damit ng anak mo. Tapos maaayos naman yung mga doktor. So siguro nag-stay ako ng 5 days sa hospital. Nag-extend lang ng 2 days kasi sabi ni Diyos, huwag ko daw madaliin kasi nga walang mag-aalaga sa aking nurse sa bahay. Kaya nag-extend kami ng 2 days, kaya naging 1 week. Tapos after nun, pagkapanganak mo, may libre check-up din si baby sa hospital na yon. So hanggang 6 months din yon kami nagpapa-check up kay baby. Libre siya, wala kami binabayaran. Siguro ang ginagastos lang namin kapag nagreseta ng vitamins ni baby tsaka laboratory, yun lang. Pero the rest wala na kami binabayaran. Tapos yung maliban sa medical, yun lang naman ang covered ng mga Pilipino. Pag sa Pilipino, yun lang naman yung benefits. Unlike sa police na marami talagang benepisyo ang mga police. Pero okay na rin yun, guys. Malaking tulong na rin yun sa atin kapag ganun. Kasi yung iba naman kasi na kapag nagpa-check up ka, unless na lang sa private, yun talagang magbabayad ka. Pero kapag mga public hospital at meron kang insurance, walang bayad yan, wala kang babayaran. Libre lahat. Ang mahirap din kasi, guys, kapag wala kang insurance, talagang magbabayad ka. Kasi ako dumating sa point na wala akong insurance kasi nga hindi pa na-update kasi nga gawa ng nagka-problema ako nun sa agency. Nung nagtrabaho ako, hindi nila binabayaran. Naging okay lang siya nung kami na nag-asikaso ni Josawa. Kumbaga private na kami nag-asikaso, kami na yung nagbayad. Malaki din kasi yung babayaran mo monthly kapag hindi ka employed. Kasi unemployed na ako no, kasi nga buntis ako. So nasa 650 zloty per month yung binabayaran namin. Malaki. Pero okay siya kasi nga kung magbabayad ka ng panganak mo at cesarean ka, malaki yung sisingilin sa'yo, sabi ni Yusawa. Kaya mas okay na rin may insurance ka. Kaya sikapin po natin magka-insurance kapag nandito. Ano pa bang benepisyo? Wala na. Yun lang, guys. Wala na akong ibang alam na benepisyo ng Pilipino. Pero sa police napakarami. Sa police kasi once na nagkaanak ka ng 3, pensyonado ka na dito kahit ilang taong ka pa. Kumbaga, kapag nagka-3 kang anak, lahat ng 3 anak mo 800 monthly yon. Tapos libre ka sa transportation. Yun nga, may monthly ka nakukuha bukod sa nakukuha ng anak mo, may benepisyo ka bilang nanay. Yung parang child support, tapos mother support. Ano pa ba? Yun, mga ganong sistema. Pero kasi ngayon, isa pa lang yung baby ko, kaya sana makadalawa pa, char. Parang gusto maging pensyonada agad. Tapos sa ngayon, inaayos ni Josawa yung yung financially support ko dun sa government nila, kasi sabi by next week daw aayusin, kasi late nga yung pag-aayos ng sa akin kasi nga noong time na yun hindi pa lumalabas yung TRC ko. So ngayon hinabol ni Josawa, tinanong niya sa municipal office dito kung pwede kong i-apply noon. So pumayag yung municipal office. Ngayon hinihintay na lang namin yung processing nila para maibigay sa akin yung financial support nung nagbubuntis ako. Sabi ni Josawa 1 year daw yun babayaran sa akin. Hindi ko lang alam kung magkano, pero okay din daw yun sabi ni Josawa, medyo malaki-laki din daw yun. Sana nga maging okay para pandagdag sa fund ni baby. Kasi lahat naman na nakukuha ko sa government, binibigay ko sa fund ni baby, sa savings niya. Para in case of emergency, may magamit siya, diba? Kasi hindi rin naman kami palagastos at pinoprovide naman din ng daddy niya lahat ng gastusin namin.
So, kaya kayo guys, sa mga ano dyan, single dyan, baka nandito yung forever nyo. Kasi ako talaga parang nawalan na rin ako ng pag-asa na magkakaroon ako ng partner sa buhay, ng anak. Kasi nga, ang tanda ko na nung pumunta dito. Tapos graduate na ako sa calendar. Tapos, buti na nga lang binigay sa akin ni Lord na makarating ako dito. Tapos binigyan ako ng anak. Ayan. Napakaswerte ko na guys. Hindi talaga natin alam yung kapalaran natin pagdating sa Poland. Kaya kayo guys na mga pumunta rito, good luck. Wishing all the best. Sana maging okay tayong lahat. Basta kung kailangan nyo ng tulong at makakatulong naman, mag-message lang kayo. Nandito lang ako at gawa natin ng paraan. Pero sa ngayon hindi ko pa kayang kumup-kup ng kababayan natin ha. Kasi hindi pa naman gawa yung bahay namin. Wala pa tayong titiran, na sabyanan pa ako. So yun lang guys, thank you for watching. Bye.